Ito mga kapatid, no, PCG, matapang na pinapalayas mga tol ang monster ship ng China. Mga tol, PCG, Philippine Coast Guard. Pinapalayas yung monster ship ng China mga tol sa loob ng ating exclusive economic zone. Yan ang ating panonoorin ngayon. Bibigyan natin to ng reaction video. Panoorin nyo mga tol kung paano palayasin ng ating PCG, no, yung mga barko ng China. Pero syempre, yung China, matigas mukha, hindi aalis yan. Nakikipagsagutan pa sila mga tol. Ito, mula ito sa UNTV News and Rescue mga tol. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction tulad nito. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Gamit ang Dark Vessel Detection o DVD system ng Canada ay na-detect ng Philippine Coast Guard ang presensya ng Chinese Coast Guard Vessel 5901 o ang tinatawag nilang monster ship nitong Sabado. Ito kasi yung pinakamalaking Coast Guard vessel mga tol, no? Sa buong mundo ata mga tol kaya ito talaga tinaguri ang monster ship eh. Nasa layo lamang itong 54 nautical miles mula sa baybayin ng Capones Island, Zambales. Kita mo kung gaano kalapit mga tol, oh. 54 nautical miles. Meron tayong 200 nautical miles mga tol. Sila nasa 54 nautical miles na. Napakalapit na nun sa atin. Pero ang tingin nila mga tol, teritoryo pa rin nila yan. Ganon sila tawag dito, karamot, kaganid. Ganon sila balasubas mga tol. Kaya agad ipinadala ng PCG ang BRP Cabra o MRRB 4409 kasama ang isang PCG helicopter at PCG Cessna Caravan upang tiyakin ang presensya ng monster ship sa lugar. Una, na-detect muna nila. Siyempre, na-detect lang nila sa radar. Kailangan nilang makatiyak na talagang may ganun nga. Kasi di ba may pangyayari na may na-detect silang barko pero pagdating nila dun wala naman. Di ba? So eto, tiniyak muna nila kung nandoon talaga. So pinuntahan nila mga tol. Alas 5 ng hapon ay nakumpirma ng PCG ang presensya sa lugar ng monster ship. Kaya ni-radio challenge nila ito at kinwestiyon ang kanilang pananatili sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Eto na. Pinapalayas mga tol ng BRP Cabra itong monster ship. Coast Guard, CD5901. This is BRP Cabra, MRRB 4409. We are reminding you. Pinapaalalahanan namin kayo that you are within 72.6 nautical miles west sa West Philippines ito. That you are within 72.6 nautical miles west by the south of Silangin, Zambales. Inside in the Philippine Exclusive Economic Zone. Ganyan dapat, di ba? Please leave this area immediately. Umalis na kayo rito sa area na to ngayon din immediately. Ganyan dapat ang mga Coast Guard natin mga tol. Diba? Marunong dapat talaga kayo magpalayas ng barko. Over. Kinabukasan araw ng linggo ay patuloy na namomonitor ng PCG ang monster ship. Kaso matigas talaga ang mukha ng China eh. Kung saan ni-radio challenge pa nito ang barko ng Pilipinas at sinabing isinasagawa nito ang tungkulin na pagpapatupad ng batas. Biruin mo yun. 50 to 54 nautical miles, 72 nautical miles mga tol. Napakalapit na sa atin nun. Sobrang lapit na nun mga kapatid. Wala pa nga 100 nautical miles eh. 72 nautical miles pero pinapatupad daw nila batas na para protektahan daw ang kanilang teritoryo. My goodness, teritoryo pa rin nila yon. At sinabing isinasagawa nito ang tungkulin na pagpapatupad ng batas sa mga karagatang sakop ng jurisdiksyon ng China. Tigas ng mukha, no? Pero 72 nautical miles na mga kapatid ang lapit sa atin. Ganun nakalapit mga tol. Pero teritoryo pa rin nila yon. Grabe. Ang tindi. Vessel 4409. This is China Coast Guard Vessel 5901. This is China Coast Guard Vessel 5901. I'm performing law enforcement duties on the jurisdictional waters of the People's Republic of China. Talagang mga kapatid, no? Baliwala mo, tawagan mo ko makapal ang mukha, makapal talaga mukha ako. Parang ganunan na lang talaga sila. The so-called word for South China Sea operational is illegal. South China Sea arbitration is illegal and invalid. China neither
So yung barko pa natin mga tol ang illegal. Ayan, China firmly uphold its territorial sovereignty. Accept it or recognize it. China firmly upholds its territorial sovereignty and maritime rights and interests in the South China Sea. Sinagot naman ito ng BRP Cabra at hinamon ang CCG vessel sa kanilang iligal na presensya sa lugar at binigyang diin na wala itong legal na karapatan na mag-operate sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ganyan dapat katapang. China Coast Guard 5901 under Republic Act 1206 for Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea, and the 2016 Arbitral Award, you do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Aroy! Exclusive Economic Zone. Aroy! Nasampal mga kapatid. The United Nations Convention on the Law of the Sea. Ayun ang UNCLOS mga tol, UNCLOS. Nakapirma sila diyan, nakapirma China diyan. Ayan, and the 2016 Arbitral Award, mga kapatid, sabing ganon, you do not possess, wala kayong karapatan, any legal authority to patrol, o wala kayong karapatan magpatrol mga tol dito sa mga karagatang nasasakop ng Pilipinas. Possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and to notify us of your intention. Inuutusan namin kayong umalis na. You are directed to depart immediately and You are directed to depart immediately. to notify us of your intention. Ayon sa PCG, patuloy silang magsasagawa ng maingat at angkop na hakbang upang hamunin ang iligal na presensya ng China hanggang itigil nito ang paglabag sa karapatan ng Pilipinas. Grabe ganyan dapat mga tol. Kaya dapat talaga binabudgetan ng gobyerno natin mga tol. Yung ating Philippine Coast Guard, Philippine Navy, Philippine Air Force, AFP, 'di ba? Buong DND, buong Department of National Defense dapat talaga binabudgetan ng gobyerno 'yan. Madagdagan yung mga eroplano, madagdagan yung helicopter, madagdagan yung mga barko natin mga tol. Kasi mas marami tayong barko, mas mabilis tayong makakaresponde. Katulad na lamang nito, na-monitor natin mga kapatid na nandirito yung presensya ng monster ship ng China mga tol. Pinakamalaking barko ng Coast Guard yan. So ang ginawa ng PCG mga tol, pinuntahan muna nila na talaga para matiyak lang nila kasi nga may pangyayari na nitong nakaraan, kung di ako nagkakamali, Zambales yun o Batanes, Zambales mga tol, no? Meron silang nadedetect na barko pero nung chinek nila nasa Hong Kong pala yung barko. Wala naman doon sa lugar na yon. So dito bago sila gumawa ng report, pinuntahan muna nila para aktual na makita nila yung presensya ng monster ship ng China. At nung nakita na nga nila yon mga kapatid, ipinakita ng buong tapang ng ating Philippine Coast Guard mga tol. At hindi natakot at pinapalayas itong monster ship ng China, which is yun na naman talaga dapat na gawin ng ating Coast Guard, di ba? Hindi yung tipong natatakot tayo lagi-lagi na lang na makipag sa kanila o kumumpronta sa kanila, di ba? At sa kabila ng hamong ito, patuloy nilang prioridad ang kapakanan at kaligtasan ng ating mga kababayang mangingisda. Ryan, para sa saludo mga kapatid. Kung saludo ka sa aksyon nitong Coast Guard natin, isang thumbs up naman dyan mga kapatid sa videong to. Thumbs up ka dyan. Comment ka na rin mga kapatid na saludo ka sa ating mga magigiting na Coast Guard kasi ako talaga napabilib ako dito mga kapatid. Hindi natin kailangan gayahin yung ginagawa nila na nang water cannon para magpalayas. 'Di ba? Lalong-lalo na kung hindi naman nila teritoryo. Eto mga kapatid yung angkop talaga sa batas. 'Di ba? Icha-challenge mo, ire-radio challenge mo. Pag sinabi ng China, ginagawa lang namin yung naayon sa batas na pagpapatrol, bigla silang sinampal ng katotohanan ng Philippine Coast Guard. Hoy, ayon sa UNCLOS, ayon sa Philippine Maritime Zone Act at ayon sa 2016 Arbitral Ruling, you do not possess any legal authority to patrol. Pahiya na 10 ulit mga tol yung China. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Siyempre, kung saludo ka sa ating mga magigiting na Coast Guard, thumbs up ka naman dyan mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.